Tama na yan, pamahulog pa. So welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So in this video is sa panibagong angle naman tayo. So ito yung fob natin ngayon, parang first person na view. So mag-set up po tayo ngayon, nakasangangin na yung bagyo siguro. So ito na, simulan na natin. Set up ako ng basic setup lang, dalawang sub. Ano ba yung medyo gamitin natin. So magbibigay, habang nagsiset up ako, magbibigay rin ako ng tips and tricks para sa pag-setup. So let's start sa mixer. Saan mo natin ito lagay? So alisin natin muna yung mga processor dito kasi dito natin ilalagay yung mixer natin. Diyan na muna kayo mga class A na DBX. Ay nako, mahilig talaga ako sa class A. Ito na siguro yung gagamitin natin mid kasi mas hindi masyadong maingay. So malaman na natin mamaya yan kasi stellar yung gagawin natin mid high. Ano ba unahin natin kasi may outlet to dito lang tayo siguro makakonect ng outlet. Gamit tayo ng basic lang tayo ng drive rack PA2 mixer muna. So sa mixer hanap tayo ng dito cord, siguro red and blue as always. So ito galing papunta sa output ng mixer. So magbibigay po ako ng konting tips all about mixer muna. So sa mga mixers meron po yung mga channel na tinatawag. So sa channel, ito po yung tinatawag natin na channel. Mixer is meron minsang 4 channels, 6, 8, 12, 16, and 20. Medyo meron pa yung iba niyan. Basta mga 20 and up, meron pa yung mga malalaki, yung mahaba na talaga yung mga mixing consoles. So ito, this is 16 channels. So hindi ibig sabihin na 16 or 16 lahat ng knobs ng fader dito. Meron kasi iba na dual channel gaya nito. May 13, 14, 15, 16. Yung may dalawang channel sa isang fader. So tandaan natin yan. So ito yung tatawagin nating channel. Isa pang tips, gain is not a volume fader. Ito po, ito ng input volume. Yung pinasok natin ng signal, ito yung nagbabase sa kanyang input. So makikita natin sa mga processors, may mga input volume po yan. Ganito. So ito yung example ng isang input volume. Sa crossover may input volume, sa equalizer may input volume rin. So halos lahat ng processors may mga input volume. So same thing rin sa mga inputs na signal, pero yung ibig ko sabihin may mga input volume na bago sa ipaprocess ng equipment or processors, may input volume muna siya. And then sa mixer na to meron siyang compressor, pero hindi lahat ng mixer na may compressor. May iba kasi walang feature na ganito. So ito yung purpose ng compressor is na kinocompress niya yung audio signal para maging balance yung high, mids, and lows. Pero mawawala yung dynamic ng audio. Better lang siya sa mga vocalization or sa mga instruments na kailangang i-boost. Sa tone controls naman ng isang mixer, meron siyang high, ranging from 10 kHz and up. Yan yung kanyang sweep. So sa gitna is 0 po yan decibels. Meron ditong minus 15 and plus 15 decibels rin po yan. Minus 15 decibels sa gitna 0, and then plus 15 sa kabila, sa right side. And mid-range is ranging from 1K to 2.5K or kilohertz. Sa low naman, below 100 Hz yung makokontrol nito. So 0, walang boost, 50 minus 15 na cut, and plus is boost na tinatawag. So auxiliary, para sa mga monitor setup or auxiliary sub. So prefer na muna natin na wag discuss to kasi masyadong advanced yan. Panning,
is yung balance ng, lalo na kung stereo yung yung channel natin, left and right. So kung saan natin binabalance natin yung audio signal from left to right. Ito yung fader niya o yung output fader niya sa isang channel. So kung nagpipick naman yung ano mo, sa isa kong tip, kung nagpipick, kung nag-iilaw yan, dito ka babawa sa gain. Kahit hindi mo na ito galawin. Mas prefer ko na kung nagpipick dito na lang sa input volume natin ginagalaw, hindi dito. And then, yung lahat na to, yung master volume niya is, sa akin, mas prefer ko na palaging 0 siya. Or parang para sa proper gain structure. Kaya, or hindi ko na talaga ginagalaw to eh. So, sa master volume, ang hindi lang ito makokontrol is yung auxiliary. Kasi separate yung auxiliary, yung output nito. May separate sa volume. May separate siya na volume. So, ito na yung output ng ating mixer for the controls. And then, may isa pa kong tips. Tignan natin kung ilan yung dB yung out ng ating mixer. Kung may selector yung ating processor, gaya nito. Nasaan dito? Ang drive rack na to, may selector po siya. May, so hope na makaka-capture ng GoPro natin. Tapos 4 dB and minus 10 dB input sensitivity. Hindi lang ako sure na parang ganyan kasi yung purpose niya. So kung gagamit tayo ng drive rack, syempre parang crossover din yan. Kailangan natin ng input signal na nanggaling sa mixer. Kasi yung mixer, ito mismo yung nagmi-mix ng audio signal natin papunta sa ating processor. So yung processor natin is yung drive rack. So connect lang natin sa input. So same rin ito na setup sa mga other processors. Kung may mga processor tayo na iba, hanapit lang natin o idudugtong lang natin yung output papunta sa input. So kung gusto naman natin gumamit ng yung isa nating processor is yung BBE. Hindi naman to BBE. Ano lang to, ng Sonic Maximizer. Ayan. Gamit tayo. Isa rin po itong processors. Mayroon akong video na dedicated dito para ma-discuss to. More on phase alignment po siya or nagpapaganda ng tunog, or kung for example sa mid-high, parang binabalance niya yung phasing. And para maganda pakinggan kasi and then parang nagbo-boost rin ng subs natin. Mostly ginagamit sa mga mga drums. Kung saan po nag-patch ka ng drum diyan, o nag-ano ka ng microphone na nanggaling sa drums, parang binuboost niya, pinapaganda yung kick or yung thump ng drums mo. Pwede rin siya sa mga clubs. Maganda talaga yung mga electro music or mga dance music, pwede to. Mas maganda yung pakinggan to. Pero sa mga acoustic or yung mga quality music, hindi siya advisable na pakinggan kasi parang iniiba niya or ina-alter niya yung dynamics or yung quality ng music. So, naka-on ba to? May on na tayo. Ayan po, ng output ng mixer papunta sa input ng ating processor o crossover. Ito naman, yung tinatawagin na power conditioner. Nagko-condition po ito ng power sa pangalan niya. For example, is nag-spike yung ating voltage from 230 to 35 to 240. Ma-protection po natin yung ating processor na nakakonect dito or nakasaksak dito. Parang surge protection po siya kasi nag-iiba-iba yung or hindi stable yung mga current, lalo na kung peak hours, nag-iiba to, bumababa, minsan nagsa-spike, or for example kumidlat at biglang nag-spike yung kuryente, ayan, madadamage yung equipment mo kung wala kang power conditioner or surge protector. So connect natin to ang isang processors natin. So tatawagin natin parang DC chain connection lang to. Maghahanap tayo ng isa pang XLR, orange and green siguro. Ang gandang tandem ng kulay. So kung for the setup is full range or sige sa na lang natin sa mid-high natin i-connect to. So hanap tayo ng out mula sa ating ng processor na drive rack sa high. So may channel 1 and channel 2 po yan. Hanap tayo ng magkukuha tayo ng output signal mula sa high sa drive rack natin kasi
lagyan natin ng high yung ating ang mid-high. O yung, kasi tayo, mag two-way tayo. Asa na ba to? High is output, left is orange, and right is green. Ayan. So hope na makuna ng grupo na mabuti. Kasi experimental video lang to muna. Nagtatry ko ng para mas stable yung hindi masyadong malikot yung camera natin. So and then kung mag-chain tayo ng processor, kukonect lang natin to sa, so hindi lang ko sure kung ganyan yung term ng ng pag-connect ng processor sa DC chain, or parang chain ng signal yung tatawagin natin. So ayan lang yung hindi ako sure kung DC chain talagang tawag diyan. So sa high, sa mid-high natin na setup, connect natin sa input ng ating processor. Channel 1, syempre, ay yung left sa channel 1, and channel 2 is yung sa or channel A and B. Same thing lang yan. Left, channel A, and right is channel B. Syempre, may output yan kada processor. So, kailangan pa natin ng additional XLR. So, ready do na rin. So, eto na. Hanap tayo ng output. Output ng ating ng processor. Papunta na to sa ating amplifier. So ano ba yung gagamitin natin ng amplifier para sa high? So stellar na lang siguro. So mahirapan tayo magbuhat nito. Lagay natin siguro sa taas dito yung high natin, yung stellar. Wow, bigat talaga ni stellar. Ay Diyos ko. So may isa tayong problema. RCA yung kanyang inputs. So troubleshoot natin muna yan. Maghanap tayo ng RCA to XLR. So meron tayo niyan. Palagi tayong handa eh. Alam natin na may integrated setup tayo. So ano na ba? Sa BBE, sa AD pala, class A na left pala to. Ito yung right ng left ng RCA. So channel A or channel 1 sa input ng ating amplifier na gawin nating high or mid-high. So hindi sa video ang input sa audio po tayo. So DVD na lang siguro. Ayan. And then yung isa pa sa channel A at channel B ng ating processor sa right ng integrated amplifier. So pwede rin nating saksak muna yung mga processors natin. Kasi isa na lang. One. May mga IC pa kaya dito. Meron pa naman siguro. So always wag nyo tapon yung mga IC nyo. Kasi hindi mo alam na kailanganin mo talaga to. Ano ba yung isa lang naman pala. Ay meron naman palang to cord yung maximizer natin. Hindi na pala kailangan ng IC. Sa mixer na lang. Meron na rin pala sa mixer natin ng IC. Ayan. So connect natin. Ayan. So low output na lang. So magmo-mono tayo ng ito. Para isa na lang. Papunta to sa. So gagawin nating ito, yung turbulence na lang yung natin. Yung GA600. Yung yung gawin nating sub. So low output, left is mono. Papunta yan sa parang dagdag tayo ng parang kabus. Yung kabus sa Tagalog ang maiksi. Parang yan. Maiksi yung XLR natin. Ayan. So, pwede isa pang tips. Kahit sumobra yung XLR nyo, wag lang kayong kulangin. Kasi kukulangin talaga kayo ng XLR. So, hanapin natin yung input Input is, syempre, naka male po yung ating XLR, and then female yung input natin. Channel 1 or channel A. Tama ba ako? Channel A ba to?
Tama, channel A. So, kung may isa ka pang power amp, pwede ka mag-connect dito. Parang direct lang, hindi mo na kailangan ng isa pang crossover. Ito na lang. Connect ka dito, papunta rin sa input ng So, balik ka rin. So, ito pala. Parallel, stereo. Tama naman Okay naman. So, ready lang natin to. So, pwede rin tayo mag-connect dito ng power amp, pero hindi sa advisable na naka-power conditioner kasi parang nililimit niya yung puwersa o yung voltage na pumapasok sa power amp natin. So, demo lang naman to. Ayan. Ano pa ba? Wires para sa speakers. Ano ba yung gagamitin natin? Ito, para sa subs. Mas prefer ko na naka royal cord ka na kasi mas matibay. Courtesy of DXB pala to. Thank you boss DXB doble. Bigay talaga ng box. So may drip mate na. Dito na lang. May dumikit na ayos. Dito na lang natin harap kasi baka may natutulog pa. So yung midday na lang natin is yung Stellar na lang siguro. Kakasawa na naman kasi yung Kevlar palagi na lang ganyan. Stellar naman, bigyan natin ng time to shine si Stellar. Tabi natin yung Kevlar. Yan ka na muna. Bigat mo kasi setup kaya Stellar na lang muna. So isa ko pang tips, the smaller the diameter yung yung speakers or yung mid-high mo or tops, mas better yung mas better yung quality kasi mas maliit yung diameter ng speakers, mas makaproduce siya ng or yung very clear hindi naman sabihin natin very clear, or yung mas maganda yung yung clarity ng vocals kaysa sa mas malaking diameter. Mas louder siya pakinggan dito, pero mas maganda yung quality ng maliliit na speakers. Kaya napapansin nyo sa mga line array, kahit ng maliliit lang, may mga 10 inches to 12, pero naka-array po siya, or marami sila, kaya dyan na sila bumawi sa lakas. And then very directional po yung nila, yung direction ng speakers nila, kaya mas maganda yung quality ng maliliit na speakers kaysa sa malaki. Louder, better in quality. Ano pa ba? Sa subs to, yung malalaking gauge, kasi para makahandle siya ng more power. More power, ilo-ilo. Ano pa ba? Ito yung pwede natin sa sa mid-range natin. Kahit konting lang, maliit lang na gauge. Sa low voltage. Oops, parang nagano na yung ulan Oops, hanap tayo ng isa. So mamaya ko na itong liligpit. Nilakad pa kasi ako So be sure na nilalak nyo kasi minsan kasi so bilisan natin kasi palapit na yung masamang panahon. Lagay natin dito hilahin na natin yung dulo ng XLR ng speakon pala. Ayan, punta sa Stellar. So left and right, bahala na. Malalaman natin yung mamaya. Hindi naman tayo magka-cancel yan kasi dalawang speakers na naman. So be sure na lock natin. Saan ba yung lock nito? Ayan, may locking features pala yung na to. Ganyan. So subs. Ano ka? Kuha ulam ada. Oo, ang yabi. Wait, isa ako na itong yabi kay Bunbun.
aqua. Oo, natin, no, edad yun. Oo. So, left. Papunta sa ano natin, sa power amp. Nakatalikod yung amp natin. Pero ayusin natin yung mamaya. Pero muna kasi nagra-rush tayo. Malapit ng umulan. Mabulilyaso pa yung setup ko dito. Minsan na lang tayo sa sound trip, ulan ng taka. Tapos na tayo, na-connect na natin lahat. Teka lang. Ito pa pala. Kailangan natin ng audio signal pala. Connect natin ito sa channel 8. Ay, hindi pala. Ito, channel 9. Ito. Ayan. So, mixer. Papunta yung output niya. Papunta sa ating drive rack PA2. And then, yung drive rack PA2, yung high output niya, papunta sa ating sonic maximizer na processors. And then, yung sonic maximizer nag-out papunta sa ating integrated amplifier, which is yung gagamitin natin as tops or mid-high speakers. And then, yung low naman ng ating drive rack PA, direkta lang sa ating ng turbulence. Wala na tayong processors. So, pwede tayong magdagdag ng processors, kaso mono lang siya or isa lang yung gagamitin natin channel. For example, yung EQ, channel 1 lang. Kung maglalagay tayo ng EQ. Channel 1 lang yung yung kukonect natin, and then yung output papunta na sa power amp natin. So, ayusin na natin to kasi yung gulo-gulo typical Filipino setup yung wiring natin. Mga Pinoy na literal na Pinoy na setup, ang gulo-gulo ng wiring. Kamali ako yata tanggalin muna natin yung power amp. Ayan, ikot natin ng konti, be sure na walang wire na naapakan kasi mahirap na akong mayupi. Mahal pa naman ang mga XLR ngayon. Ayan, so saksak na natin. So, power sequencing, mixer, oops, flout. Ay, wala pa pala sa natin. Ayan. So, okay na tayo. Mixer. At wala. Ayan. Akala ko wala. Oops man natin. Oops. Zero lahat. Next, processors. At wala to. Diyos ko naman. So, saksak na natin yung sonic maximizer natin. Di pa pala nakasaksak. So, isa pang tips. Huwag magpaa na gumagalaw ng sound equipment o yung mga equipment. Kasi, prone ka sa ground loop. Ayan. So, okay na yung maximizer natin. Ayan, okay na pala. Yung tops, okay na. Selector is VCD ba yun? DVD pala. Okay na tayo sa mid-high. Turbulence na lang. Ayan, nag-click na yung ating So, kailangan na natin ng music. Maganda pa yung muna ng audio source natin. So, hanap na tayo ng natin dito. Ano ba yung maganda natin? Yung remix na siguro. Uy, ilang percent na to? 4% na lang pala Ang lulubat na tayo. Kailangan. Ito, Bolivia's Redeem siguro ni DJ Charm Prince. Shoutout pala dyan sa iyo. Ayan. So, ito. Be sure na hindi 100%, mga 80 lang siguro kailangan natin. Ayan, 80%. So, una, check natin kung may signal tayo dito. Meron naman, sana nag-PFL dito. Lagyan natin ng para mas maganda yung tunog niya. Ayan. Saan ba yung PFL dito? Ayan. So, kung kaya niya ipa-0, nagdag tayo ng gain hanggang mag-0. Ayan, mag-0 na tayo. So, baba muna natin. Check natin yung settings, yung natin, yung
crossover. Kung naka two-way, or select natin muna pala sa two-way, naka full range pala tayo. Recall, two-way stereo and mono sub. Ayan. So ito yan yung kagandahan ng drive rack. Isang pindot mo lang yung settings mo na dati, meron na agad. So nakaset na yan. Yung crossover nakaset na. Ayan o. Ayan. So adjust na natin ng konti. So wala tayong signal. Ano ba yung problema natin? Ay! Diyos ko, ito pala. Yung ano pala natin? Yung high output. Diyos ko, kalimutan natin. Ayan, may miday pa lang yan. So ito yung ano, ito yung may processor, ito yung wala. Ayan, ayan yung tunog. This is DJ Calvin Rodriguez by DJ Kurjan Remix. Lakas ng high natin. Sub. So ano naman tayo sa sub? So magbigay tayo, nakaparallel po ito. Tama na yan, pamahulog pa. So hope you like the video and see you in the next vlog mga sir. Thank you again.